Welcome back sa channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-interesting na tanong sa rehiyon. Paano nga ba nagra-rank ang mga militar ng Southeast Asia? Alin ang may pinakamalakas na hukbo, pinakamodernong kagamitan, at pinakamataas na antas ng kahandaan kung sakaling magkaroon ng regional conflict? Ang ranking na ito ay base sa Global Firepower Index, isang internationally recognized military ranking system na gumagamit ng mahigit 60 factors tulad ng manpower, air power, naval strength, logistics at defense budget. Hindi ito tungkol sa propaganda o pambansang pride, kundi isang data-driven na pagsusuri ng military capability. Sa video na ito, isa-isahin natin ang mga bansa mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas ang ranggo at titignan natin kung nasaan ang Pilipinas sa regional comparison. Sa pinakahuli ng ranking ay ang Laos. Maliit ang active manpower nito at limitado rin ang military equipment. Wala itong malakas na air force at halos basic lamang ang naval capability dahil isa itong landlocked country. Ang pangunahing papel ng Laos military ay internal security at border protection, hindi external power projection. Dahil dito, natural na mababa ang pwesto nito sa regional military rankings. Kasunod ay ang Cambodia. Bahagyang mas malakas ito kumpara sa Laos pero nananatiling nasa lower tier ng Southeast Asian militaries. May mas malaking ground force ang Cambodian Armed Forces ngunit kulang sa modern armor, advanced aircraft at seryosong naval assets. Mas nakafocus pa rin ang kanilang military doctrine sa internal stability kaysa sa external defense at mabagal ang modernization kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Sa gitna ng ranking ay ang Malaysia. Isa itong balanced military force na may dissenting army, air force at navy. May modern fighter jets at capable naval vessels ang Malaysia para sa territorial defense, lalo na sa mga lugar na may tensyon tulad ng South China Sea. Gayunpaman, kung ikukumpara sa mga top-tier military sa region, kulang pa rin ito sa scale, budget at high-end capabilities. Isa itong solid at professional force, pero hindi dominante sa regional na antas. Sunod ay ang Pilipinas. Bilang isang archipelagic country, malinaw na nakafocus ang Armed Forces of the Philippines sa naval at air modernization. Sa mga nagdaang taon, nakita natin ang pagdating ng bagong frigates, patrol vessels, radar systems at mga programa para sa pag-upgrade ng air assets. Gayunpaman sa kabuuang regional comparison, nahuhuli pa rin ang Pilipinas sa manpower size, armor units at advanced combat aircraft kumpara sa mas malalakas na bansa sa ASEAN. Malinaw na nasa transition phase pa rin ang AFP. Malaki ang inangat ng kakayahan pero patuloy pa ang modernization at capacity building sa mga susunod na taon. Sa susunod ay ang Myanmar. Sa papel, malakas ang military nito dahil sa malaking manpower at solid ground forces. Ngunit maraming assets nito ang luma na at ang operational effectiveness ay apektado ng patuloy na internal conflicts at political instability. Kahit mataas ang ranking nito sa Global Firepower Index, may mga analysts na nagsasabing hindi ganap na nasusukat ng ranking ang actual na combat readiness ng Myanmar sa isang conventional external conflict.
Pagdating sa high-tier militaries, una nating titingnan ang Singapore. Maliit ang bansa at limitado ang manpower, ngulit kilala ito sa mataas na antas ng teknolohiya, training at integration ng mga systems. Ang Singapore Armed Forces ay may isa sa pinakamodernong air forces sa buong Asia, advanced missile systems at highly developed command and control networks. Dahil dito, kahit maliit ang population, nagagawa nilang bumawi sa kalidad, readiness at doctrine. Isa ang Singapore sa mga pinaka-capable na militar sa buong rehiyon pagdating sa modern warfare. Pangatlo sa ranking ay ang Thailand. Isa ito sa pinakabalanse at pinakakumpletong militar sa Southeast Asia. Malakas ang army, may sapat na armor at artillery, may solid air force at may functional navy. May mahabang karanasan din ng Thailand sa joint exercises at interoperability kasama ang Western forces. Bagamat hindi kasing advanced ng Singapore sa teknolohiya, binabawi ito ng Thailand sa laki, diversity ng assets at operational experience. Pangalawa ay ang Vietnam. Kilala ang Vietnam sa malakas na defense culture at malaking standing army. May modernizing air force ito at seryosong naval capability, kabilang ang submarines. Dahil sa patuloy na tensyon sa South China Sea, agresibo ang Vietnam sa pagpapalakas ng military readiness at deterrence capability nito. Hindi man ito kasing flashy ng ibang militar, kilala ang Vietnam sa pagiging praktikal, matatag at highly focused sa territorial defense. At sa number 1 spot ay ang Indonesia. Ayon sa Global Firepower Index, ito ang pinakamalakas na military sa Southeast Asia. Pinakamalaki ang population sa ASEAN, may malawak na manpower pool, malakas na navy, daan-daang aircraft, at tuloy-tuloy na modernization programs. Bilang pinakamalaking archipelagic state sa mundo, kailangan ng Indonesia ng militar na kayang mag-secure ng dagat, himpapawid at libo-libong isla. Sa scale, resources at strategic depth, kasalukuyang nangunguna ang Indonesia sa buong rehiyon. Mahalagang tandaan na ang ranking na ito ay hindi nangangahulugang tiyak na mananalo ang isang bansa sa digmaan. Ang Global Firepower Index ay sukatan ng overall military potential, hindi ng aktwal na resulta sa isang conflict. Gayunpaman, nagbibigay ito ng malinaw na ideya kung alin ang may kakayahang mag-project ng power at alin ang mas nakafocus lamang sa internal at territorial defense. So ano sa tingin mo? Tama ba ang ranking na ito? Overrated ba ang iba o underrated? Sa tingin mo, kaya bang makapasok ng AFP sa top 3 ng ASEAN sa susunod na dekada? I-comment mo ang opinion mo sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang military analysis, defense updates at regional security breakdowns. This is Philippine News. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na video.